Isang mapagpalang pagkakataon po sa inyong lahat. Ako po si Donna at maligayang pagbabalik sa Tadhana TV. May mga pusong pinag-isa ng pag-ibig. Pero paano kung ang mismong pag-ibig na yon ang magiging dahilan ng pinakamatinding pagwasak sa iyong pagkatao? Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Isabela, isang babaeng binigyan ng lahat at babawiin din ang lahat sa isang iglap. Excuse me everyone! Excuse me! Ang boses ni Leo Alvarez ay pumailan lang sa buong hardin, malinaw at puno ng kumpiyansa. Huminto ang tugtugin, tumahimik ang masayang kwentuhan ng mga bisita na nakasuot ng kanilang magagarang damit. Lahat ng mata ay napako sa kanya, sa asawa ni Isabela, habang marahan nitong tinatapik ang kanyang wine glass gamit ang isang kutsarita. Nakatayo si Isabela sa tabi nito, isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang gabi ay perpekto. Ang ika-6 na pong kaarawan ng kanyang biyenan, si Doña Carmen, ay isang tagumpay. Thank you everyone for coming, panimula ni Leo. Tonight is a very, very special night. Tumingin ito kay Isabela at ngumiti. Isang ngiti na sa mga sandaling iyon ay inakala ni Isabela na puno ng pagmamahal, ngunit may ibang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na hindi niya nabasa. And because this night is special, pagpapatuloy ni Leo, I have a very special announcement to make. Humigpit ang hawak ni Leo sa baywang ng isang babaeng kanina pa nito ipinakikilala bilang bagong assistant niya, isang batang babae na may pangalang Clara. May ipapakilala ako sa inyo, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay malakas at malutong, umabot sa bawat sulok ng hardin. Yang ina ng magiging panganay kong anak. Parang huminto ang mundo ni Isabela. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang pandinig, ngunit hindi agad ito na proseso ng kanyang isipan. Ang ingay ng paligid ay biglang naging isang ugong na lamang. Nabibingi siya sa biglaang katahimikan. Ang ina ng panganay niyang anak, napatingin siya sa mga kamay ni Leo na ngayon ay nakahawak na sa tiyan ni Clara. Isang tiyan na bahagyang umbok sa ilalim ng manipis na bestida nito. Iyon na yon. Ang sandaling iyon ang sumira sa lahat. Ang nangiti sa mga labi ni Isabela ay nanigas. Ang hawak niyang kopita ng alak ay nanlamig sa kanyang mga daliri. Sa isang sulok ng kanyang isipan, naaalala pa niya ang regalo na inihanda niya para kay Doña Carmen. Isang photo album na siya mismo ang gumawa. Puno ng mga larawan ng pamilya nila sa loob ng 8 taon. Mga larawang puno ng nangiti. Mga ngiting ngayon ay parang isang malaking kasinungalingan. 8 taon. 8 taon ng kanyang buhay, ng kanyang pag-aalaga, ng kanyang pag-unawa. 8 taon ng pagtulong na palaguin ang kumpanya, ng pagsasakripisyo ng sarili niyang mga pangarap para sa pamilyang inakala niya ay sa kanya. Lahat pala ay isang pagkukunwari. Ang mga bulungan ay nagsimula, parang mga bubuyog na dahan-dahang lumalapit. Nakikita niya ang mga tingin ng mga bisita. Ang ilan ay may halong awa. Ang karamihan ay may halong panunuya. Nakakahiya. Kawawa naman si Isabela. Anong nangyari? Napalingon siya kay Doña Carmen, naghahanap ng kahit anong tulong, ng kahit anong pagdamay mula sa ina na tinuring na rin niyang kanya. Pero ang mga matang sumalubong sa kanya ay kasing lamig ng yelo. Walang emosyon, walang awa. Tila ba alam na nito ang lahat? Tila ba kasama ito sa plano? Isabela. Ang pangalan niya ay binigkas ni Leo. Ngayon, ang boses nito ay wala ng bahid ng anumang pagmamahal. Ito ay malamig, malupit. Wala ka ng karapatan dito. You are no longer part of this family. Leo, anong sinasabi mo? Hirap na hirap niyang tanong. Bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Hindi siya sinagot ni Leo. Sa halip,
Si Doña Carmen ang dahan-dahang lumapit. Bawat hakbang nito ay may bigat, may kapangyarihan. Tumayo ito sa harap niya. Ang mukha ay isang maskara ng pagkasuklam. "Narinig mo ang anak ko?" sabi ni Doña Carmen sa mahinang boses, ngunit sapat na para marinig nilang dalawa. "Tapos na ang pagpapanggap mo." "Hindi. Hindi ko po maintindihan." "Wala ka nang dapat intindihin," putol ni Doña Carmen. Tumingin ito sa dalawang security guard na nakatayo malapit sa entrada. "Alisin niyo ang babaeng yan sa pamamahay ko." Ang utos ay malinaw. Final. Dalawang unipormadong lalaki ang lumapit. Nag-atubili sila sandali. Napatingin sa kanilang Ma'am Isabela. Ngunit isang matalim na tingin mula kay Doña Carmen ang nag-utos sa kanilang kumilos. Naramdaman ni Isabela ang magaspang na kamay na humawak sa kanyang braso. "Teka, bitiwan niyo ako." Pagpupumiglas niya. "Leo, kausapin mo ako." 8 years, Leo. 8 taon. Pero si Leo ay tumalikod na. Inakay nito si Clara palayo, papalapit sa mga bisita, na para bang si Isabela ay isang basura na kailangan lang itapon. Bago siya tuluyang makaladkad palabas, narinig niya ang huling mga salita ni Leo na binitiwan nito sa ere. Sapat na para marinig niya. "Lahat ng credit cards mo, kinansela ko na. Wala ka nang babalikan dito." Hinila siya ng mga gwardiya, tinawid ang malawak na hardin, patungo sa dambuhalang gate na bakal. Bawat hakbang ay isang pagyurak sa kanyang dignidad. Ang bawat bulungan na naririnig niya ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Sa wakas, itinulak siya palabas ng gate. Dama niya ang lamig ng simento sa kanyang mga paa na naka-high heels. Isang malakas na kalabog ang narinig niya sa kanyang likuran. Ang gate ay isinara. Ang tunog ng lock ay isang tuldok sa kabanata ng buhay niya na inakala niyang magiging masaya. Naiwan siyang mag-isa sa labas. Nakasuot ng magandang bestida, ngunit walang kahit isang sentimo sa kanyang bulsa. Ang kanyang cellphone naiwan sa loob. Ang kanyang mundo biglang gumuho. Mula sa loob, naririnig pa niya ang mahinang tunog ng musika na nagsimulang tumugtog muli. Ang party ay nagpapatuloy, na para bang walang nangyari, na para bang hindi siya kailanman naging parte nito. Ang malakas na kalabog ng bakal na isinarang gate ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Isabela. Bawat pag-ulit, parang martilyong pumupukpok sa kanyang puso. Nakatayo lang siya roon, sa labas ng mundo na minsan niyang tinawag na kanyang tahanan. Ang magara niyang bestida ay parang isang costume na lamang ngayon, isang paalala ng papel na ginampanan niya sa isang mahabang dula-dulaan. Ang mamahalin niyang sapatos ay nagsimula nang manakit sa kanyang mga paa habang naglalakad siya sa magaspang na semento ng kalsada. Wala siyang direksyon, kaliwa, kanan, parang pareho lang. Ang mga ilaw ng poste ay nagsimulang mag-blur sa paningin niya dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Bawat sasakyang dumadaan ay tila sumisigaw ng kanyang kahihiyan. Saan siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang telepono, wala. Ang mga salita ni Leo ay bumalik. Ang ina ng magiging panganay kong anak. Ang mga salita ni Doña Carmen. "Alisin niyo ang babaeng yan." Napahawak siya sa kanyang dibdib. Humihinga ng malalim, pilit na pinipigilan ang isang malakas na hikbi na gustong kumawala. Hindi siya iiyak dito. Hindi sa gitna ng kalsada, kung saan kahit sino ay pwedeng makakita sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Hanggang sa isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip. Si Sofia, ang kanyang nakababatang kapatid. Biglang nagkaroon ng direksyon ng kanyang mga paa. Biglang nagkaroon ng dahilan ang bawat paghinga niya. Si Sofia, kumusta na kaya siya? Alam na kaya niya? At ang matrikula niya, ang allowance, paano na ang pag-aaral niya ng medisina? Ang pag-aalala para sa kapatid
ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa pagkatulala. Hindi ito tungkol sa kanya. Hindi na. Ito ay tungkol sa kinabukasan ni Sofia, kinabukasan na ipinangako niya sa kanilang ina bago ito pumanaw. Napaupo siya sa isang waiting shed sa gilid ng daan. Ang katawan niya ay nanghihina na. Binuksan niya ang kanyang maliit na clutch bag, umaasa na may makikitang kahit ano na makakatulong. Isang lipstick, isang maliit na salamin, at ilang pirasong barya. Pero sa ilalim ng mga yon, may isang bagay pa. Isang maliit na litrato. Ang school picture ni Sofia, nakangiti. Suot ang kanyang puting uniforme. Sa likod ng nangiting iyon ay ang lahat ng pangarap ni Isabela para sa kanya. Ito ang nag-iisang bagay na nagpatibay sa kanyang loob. Hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang lumaban. Pero paano? Sino ang tatawagan niya? Isa-isang pumasok sa isip niya ang mga pangalan ng kanilang mga kaibigan. Ngunit lahat sila ay kaibigan din ni Leo, mga kasosyalan ni Doña Carmen. Tiyak na kakampihan ng mga ito ang mga Alvarez hanggang sa isang pangalan mula sa malayo niyang nakaraan ang pumasok sa kanyang isip. Isang pangalan na matagal na niyang hindi naririnig pero hindi niya kailanman nakalimutan. Mateo Delgado, ang dati niyang kaibigan. At higit pa sa kaibigan, nung kolehiyo, isang matalinong law student na laging nariyan para sa kanya noon. Pero nagkahiwalay sila ng landas. Siya, pinili ang mundo ng negosyo. Si Mateo, naging isang magaling na abogado na raw. Ito ang tanging pag-asa niya. Isang taong walang koneksyon sa mga Alvarez. Mabilis niyang binilang ang mga barya sa kanyang palad. Sapat kaya ito para sa isang tawag? Nanginginig ang mga kamay niya habang naglalakad siya patungo sa isang lumang payphone sa kanto. Amoy kalawang ang telepono at malamig ang hawakan nito sa kanyang balat. Nanginginig niyang inilagay ang mga barya. Indial niya ang numero na sa himala ng pagkakataon ay naaalala pa rin niya. Isang ring. 2. 3. Halos mawalan na siya ng pag-asa. Baka nagpalit na ito ng numero. Baka hindi siya sagutin. Hello? Isang boses ng lalaki ang sumagot. Inaantok, ngunit pamilyar. Napatigil si Isabela. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Hello? Halos pabulong niyang sabi. Sino to? Tanong ng boses sa kabilang linya. Nag-ipon siya ng lakas. Mateo? Ilang segundong katahimikan. At pagkatapos, Isabela, anong nangyari sa'yo? Isabela, anong nangyari sa'yo? Ang tanong ni Mateo ay parang isang susi na biglang nagbukas sa lahat ng emosyon na pilit pinipigilan ni Isabela. Ang kanyang mga luha na kanina pa nagbabantang tumulo ay tuluyan ng bumagsak. Humahagulgol siya ngayon sa lumang payphone na yon. Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Tanging mga impit na tunog ng pighati ang naririnig. Isabela, nasaan ka? Tanong ni Mateo sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng pag-aalala. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Pupuntahan kita. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, nagawa niyang sabihin ang pangalan ng kalye at ang waiting shed kung nasaan siya. Huwag kang aalis dyan, sabi ni Mateo. Papunta na ako. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Isabela sa malamig na semento. Yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang init ng kanyang mga luha, ang tanging nagbibigay ng kaunting init sa nanlalamig niyang katawan. Naghintay siya. Sa bawat sasakyang dumadaan, umaasa siyang iyon na si Mateo. Hindi nagtagal. Isang itim na kotse ang huminto sa tapat niya. Bumukas ang pinto sa passenger side. Si Mateo. Hindi siya nagbago. Medyo tumanda ang itsura, mas naging seryoso ang mga mata, pero siya pa rin iyon. Isabela, sabi nito. Ang boses ay puno ng emosyon na hindi niya maintindihan. Halika na, pumasok ka na. Nang makapasok siya sa loob ng kotse,
Doon niya naramdaman ang lamig. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Walang salitang hinubad ni Mateo ang kanyang suit jacket at ipinatong ito sa mga balikat niya. Ang init mula sa damit at ang pamilyar na amoy ng pabango nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Tahimik lang si Mateo habang nagmamaneho. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Hinayaan niyang ilabas ang lahat ng sakit. Dinala siya nito sa isang maliit, ngunit maayos na condominium unit. "Dito muna tayo," sabi ni Mateo. "This is my office/guest house. Safe ka dito." Pinaupo niya si Isabela sa sofa at binigyan ng isang basong tubig. Dahan-dahan, sa pagitan ng mga pag-inom, ikinuwento ni Isabela ang lahat. Ang party, ang anunsyo ni Leo, ang pagtataboy ni Doña Carmen. Lahat. Si Mateo ay nakinig lang. Hindi siya sumabat. Hindi siya nanghusga. Tanging ang pagkunot ng kanyang noo at ang pagkuyom ng kanyang mga kamao ang nagpapakita ng galit na nararamdaman niya para sa sinapit ni Isabela. Nang matapos si Isabela, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Ilang taon na rin, Mapa, no? Basag ni Mateo sa katahimikan. Ang tingin ay nasa malayo. Ang huli nating pagkikita, graduation. Pagkatapos noon, narinig ko na lang na ikakasal ka na raw kay Leo Alvarez. May bahid ng sakit sa tono nito. Isang lumang sugat na tila muling kumirot. Yumuko si Isabela. "Mateo, I'm sorry. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Isabela," sabi ni Mateo, at ngayon ay nakatingin na ito sa kanya. Ang dapat nating isipin ay kung ano ang susunod na hakbang. Kinabukasan, maaga silang ginising ng isang katok sa pinto. Isang delivery man ang nag-abot ng isang malaking brown envelope na may selyo ng law firm ng mga Alvarez. Sa loob, naroon ang isang legal na dokumento, isang kasunduan. Nakasaad doon na voluntaryong isinusuko ni Isabela ang lahat ng kanyang karapatan at shares sa Monteverde Corporation kapalit ng isang generous na halaga at ang pangako na hindi siya idedemanda ng pamilya. "This is ridiculous," sabi ni Mateo. Ang galit ay malinaw na sa kanyang boses. "They're trying to bully you into submission. Alam nilang wala kang resources ngayon, kaya kanila idinidiin." "Anong gagawin ko?" tanong ni Isabela. Ang boses ay mahina. "Wala akong pera para sa abogado, Mateo." "Ako na ang bahala," sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. "Hindi ko kailangan ng bayad. This is not about money anymore. This is about justice." Hinawakan niya ang kamay ni Isabela. "Hindi ko hahayaang gawin nila ito sa'yo. Hindi ko hahayaang masayang ang lahat ng pinaghirapan mo." Tumingin si Isabela sa mga mata ni Mateo. Nakita niya roon ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa mga mata ni Leo. Sinseridad, respeto, at pag-aalaga. "Bakit? Bakit mo ginagawa ito?" tanong ni Isabela. Ngumiti si Mateo ng bahagya, isang malungkot na ngiti. "Sabihin na lang natin na I never stopped caring kahit noong ipinagpalit mo ako para sa kanya." Bago pa man makasagot si Isabela, ang atensyon ni Mateo ay bumalik sa dokumento. Tinupin niya ito at itinabi. "Hindi tayo papayag, Isabela. Lalaban tayo." Ang mga salitang lalaban tayo ni Mateo ay nagbigay ng panibagong lakas kay Isabela. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ngunit ang panandaliang tapang na yon ay agad ding napalitan ng isang mas mabigat na alalahanin. Kailangan niyang makausap si Sofia. "May telepono ka bang pwedeng ipahiram?" tanong niya kay Mateo. Nang maiabot sa kanya ang telepono, nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial ang numero ng kapatid. Bawat ring ay parang karayom na tumutusok sa kanyang kaba. Paano kung nabalitaan na ni Sofia? Paano kung nag-aalala na ito? "Ate," ang boses ni Sofia sa kabilang linya ay puno ng ginhawa.
Kanina pa kita tinatawagan. Laging out of reach. Okay ka lang. Kumusta ang party ni Tita Carmen? Napapikit si Isabela. Hindi pa nito alam. Okay lang ako, bunso. Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Nalobat lang ako. Medyo naging busy lang kagabi. Isang kasinungalingan. Ang una sa maraming kasinungalingan na kailangan niyang sabihin para protektahan ang kapatid. Okay. Akala ko kung ano na, sabi ni Sofia. Nga pala, ate, pasensya na sa abala, pero malapit na kasi ang deadline ng bayad para sa tuition fee ko for the next sem. Pwede ka bang mag-deposit? Parang isang suntok sa sikmura ang tanong na yon. Tuition, ang perang wala siya. Sige, bunso, sabi ni Isabela. Pilit na pinapanatiling kalmado ang boses. Huwag kang mag-alala, aayusin ni ate. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya. Ang bigat ng responsibilidad ay tila isang malaking bato na nakapatong sa kanyang mga balikat. Hindi lang ito laban para sa kanyang karapatan. Ito ay laban para sa kinabukasan ni Sofia. Kinailangan niyang gumawa ng paraan. May naisip siyang isang bagay na ayaw niyang gawin, ngunit wala siyang pagpipilian. Nagpaalam siya kay Mateo na may pupuntahan lang. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pamilyar na lugar, isang sanglaan. Sa loob ng kanyang wallet, bukod sa litrato ni Sofia, may isang bagay pa siyang itinago. Isang manipis na gintong kwintas na may maliit na medalyon. Ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng kanyang ina. Hinding-hindi niya ito isinusuot, lalo na sa mga event ng mga Alvarez, dahil para sa kanya, ito ay sagrado, masyadong personal. Habang papasok sa pinto ng pawn shop, isang pamilyar na muka ang nakita niya sa di kalayuan, sa kabilang kalsada. Si Lina, ang dati niyang assistant, isa sa mga pinakamasipag at pinagkakatiwalaan niyang staff noon. Nakatayo ito roon, nag-aalangan. Tila may gustong sabihin ngunit natatakot lumapit. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo bago mabilis na umiwas ng tingin si Lina at naglakad palayo. Anong ginagawa niya dito? Bakit parang sinusundan siya nito? Ipinagkibit balikat na lang muna ni Isabela ang katanungan. Mas mahalaga ang nasa harapan niya. Magkano po ito, ma'am? Tanong ng babae sa likod ng rehas na bakal. Sinusuri ang kwintas. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang pagdurusa. Nang sabihin ng babae ang halaga, sapat lang para sa tuition ni Sofia at kaunting allowance, tumango si Isabela. Pera kapalit ng pinakamahalaga niyang alaala. Habang pinipirmahan niya ang resibo, naramdaman niya ang pag-vibrate ng telepono ni Mateo na nasa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat. Mag-iingat ka kay Leo, may alam ako. Mag-iingat ka kay Leo, may alam ako. Paulit-ulit na binasa ni Isabela ang text message. Ang mga salita ay simple, ngunit may bigat. Isang babala. Isang posibleng kakampi sa gitna ng dilim. Ipinakita niya ito kay Mateo. Mukhang may nakakaalam sa mga ginagawa ni Leo sa loob ng kumpanya. Seryosong sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng telepono. At natatakot sila, kaya anonymous. Pero sino? Tanong ni Isabela. Ang imahe ni Lina na nakatayo sa labas ng sanglaan ay bumalik sa kanyang isipan. Posible kayang, hindi natin alam sa ngayon, sagot ni Mateo. Pero isa lang ang ibig sabihin nito, may baho si Leo na itinatago. At habang mas tumatagal, mas malaki ang chance na itatago niya o ililipat ang mga ari-arian ng kumpanya. Tumingin ito ng diretso kay Isabela. Kailangan nating unahan siya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang kislap ng dating Isabela Monteverde na kilala niya, ang matalino at walang takot na businesswoman. Hindi na ang babaeng umiiyak sa waiting shed. Anong plano? Tanong ni Isabela.
Ang boses ay matatag. Ang unang dagok. Sabi ni Mateo, "We file a petition for a temporary restraining order. Ipi-freeze natin ang lahat ng major assets ng Monteverde Corporation. Hindi niya magagalaw ang pera. Hindi siya makakapagbenta ng properties. We will paralyze him." At iyon nga ang ginawa nila. Sa tulong ng koneksyon at galing ni Mateo, mabilis na naaprubahan ng korte ang kanilang petisyon. Isang maliit na tagumpay, isang sinag ng pag-asa. Ngunit ang bawat aksyon ay may katapat na reaksyon. At ang reaksyon ng mga Alvarez ay mas malupit pa kaysa sa inaasahan nila. Kinabukasan ang pangalan ni Isabela ay nasa lahat ng online news sites. Ipinakita ni Mateo sa kanya ang isang artikulo sa kanyang tablet. Ang headline ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Ang CEO na walang utang na loob. Ang tunay na kwento ni Isabela Monteverde. Nakasaad sa artikulo na sinipi mula sa isang source na malapit sa pamilya kung paano pinulot lamang ng pamilya Alvarez si Isabela mula sa kahirapan, kung paano sila ang nagbigay sa kanya ng pangalan at posisyon. At ngayon, bilang ganti, ay sinusubukan niyang agawin ang kumpanyang hindi naman daw sa kanya. Siya ay pinalabas na isang desperada at sakim na gold digger. Namutla si Isabela habang binabasa ang bawat salita. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pagsisikap, binaluktot lahat para sirain siya. Inaasahan ni Mateo na iiyak siya o magagalit, ngunit hindi. Pagkatapos basahin ang artikulo, dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang tablet. Tumayo siya, hindi nagsasalita, at naglakad papunta sa maliit na kusina. Kumuha siya ng isang tasa, nagsalin ng mainit na tubig, naglagay ng tsaa. Ang bawat kilos niya ay kalmado, kalkulado. Bumalik siya sa sofa at umupo. Hawak ang mainit na tasa. Hindi na niya tiningnan ang artikulo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, ngunit hindi ito blanko. Ito ay mga matang nag-iisip, nagpaplano. Kung ito ang laro na gusto nilang laruin, pagbibigyan niya sila. Ngunit bago pa man niya masabi ang kanyang susunod na plano, biglang tumunog ang telepono. Isang pamilyar na ringtone. Ang ringtone na itinakda niya para kay Sofia. Mabilis niyang sinagot ito. "Bunso, napatawag ka?" Ang narinig niya sa kabilang linya ay hindi ang masiglang boses ng kanyang kapatid. Ito ay isang boses na nanginginig sa takot. "Ate!" Bulong ni Sofia, halos hindi marinig. "Si Tita Carmen, nandito sa labas ng dorm ko." Parang isang bombang sumabog sa pandinig ni Isabela ang sinabi ng kapatid. Si Doña Carmen, nasa dorm ni Sofia. Anong ginagawa niya doon? Anong kailangan niya sa kapatid niya? "Huwag kang lalabas, Sofia!" Agad na utos ni Isabela na patayo siya sa sobrang kaba. "Huwag mo siyang kakausapin. Papunta na ako dyan." "Ate, teka." Pigil ni Sofia sa kabilang linya. "Nakausap ko na siya. Paalis na rin siya." "Ano? Anong sinabi niya sa'yo?" Halos pasigaw na tanong ni Isabela. Sa isip niya, naglalaro ang lahat ng posibleng masamang mangyari. Sinaktan ba siya? Tinakot? "Wala naman, ate," sagot ni Sofia. Ngunit ang boses nito ay halatang nag-aalangan. "Nangumusta lang. Tapos may sinabi siya tungkol sa'yo at kay Kuya Leo." "Sofia, huwag kang maniniwala sa kahit anong sasabihin ni..." Sabi ni Isabela, ang boses ay nagmamakaawa. "Ate, ano ba talaga ang nangyayari?" Tanong ni Sofia. At sa unang pagkakataon, may bahid ng pagdududa sa tono nito. "Sabi ni Tita Carmen, ikaw daw ang may kasalanan, na may ginawa ka daw na masama, kaya nagalit si Kuya Leo. Sabi niya, malaki daw ang utang na loob natin sa kanila." Utang na loob. Ang mga salitang yon, ang lason na paulit-ulit na ginagamit ng mga Alvarez. "Bunso, makinig ka sa akin.
Pilit na pinapakalma ni Isabela ang sarili. Hindi totoo yan. Kasinungalingan lahat yan. Pero ate, bakit ka umalis sa bahay niyo? Bakit hindi ka matawagan? Sabi ni Tita Carmen, kung kailangan ko daw ng tulong sa tuition ko, sa kanya lang ako lumapit. Handa daw silang tulungan ako. Doon na naintindihan ni Isabela ang plano ni Doña Carmen. Hindi nito kailangang manakit. Hindi nito kailangang magbanta. Ang kailangan lang nitong gawin ay magtanim ng lason. Ang lason ng duda. Ginigipit siya nito sa pamamagitan ng paggamit sa kahinaan ng kapatid niya. Ginagamit nito ang kahirapan nila para paghiwalayin sila. Isang napakatalino at napakalupit na hakbang. Sofia, please, magtiwala ka sa akin, sabi ni Isabela. Ang luha ay nagsisimula na namang mamuo. Promise, aayusin ko to. Aayusin ni ate ang lahat. Para maibsan ang takot ng kapatid, sinubukan niyang magbiro. Naalala mo ba, noong maliliit pa tayo, yung nahulog ka sa puno ng bayabas? Sino ba ang sumalo sa'yo? Isang mahinang tawa ang narinig niya mula kay Sofia. Ikaw. Tapos ikaw pa yung napagalitan ni nanay. See? Lagi kitang sasagipin, bunso. Kahit anong mangyari. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Isabela sa pader, nanginginig. Ang laban na ito ay mas mahirap pa kaysa sa inaakala niya. Hindi lang ito sa korte, hindi lang ito sa boardroom. Ang laban ay para sa puso at isipan ng nag-iisa niyang pamilya. Hindi sila titigil hanggat hindi kanila nasisirang tuluyan, sabi ni Mateo, na narinig ang buong usapan. Kaya kailangan nating kumilos ng mas mabilis, sagot ni Isabela. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Kailangan kong malaman kung sino ang nag-text. Kung si Lina ngayon, kailangan ko siyang makausap. Kinuha niya ang telepono. Tiningnan ang numero. Walang pangalan. Ngunit may naisip siyang paraan. Ipinasok niya ang numero sa isang app na kayang mag-trace ng lokasyon ng huling text. Nag-load ito sandali at pagkatapos ay lumabas ang isang mapa. Isang pin ang lumitaw. Isang maliit na coffee shop. 2 kanto lang ang layo mula sa Monteverde Tower, ang opisina na siya mismo ang nagtayo at ngayon ay ipinagkakait sa kanya. Alam ko na kung nasaan siya, sabi ni Isabela kay Mateo. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang jacket na ipinahiram ni Mateo at naglakad palabas ng pinto. Nagtungo siya sa coffee shop na yon. Pagpasok niya, inilibot niya ang kanyang paningin. At doon, sa isang mesa sa sulok, nakaupo si Lina. Mag-isa, nakayuko, at walang tigil sa pagtipas sa kanyang telepono na may basag na screen. Ang kamay nito ay nanginginig. Nakatayo si Isabela sa labas ng coffee shop. Pinagmamasdan si Lina sa loob. Nakita niya ang takot sa bawat kilos nito, ang pag-aalala sa nanginginig nitong mga kamay. Pwede na sana siyang pumasok. Pwede na niyang kausapin ito. Ngunit may pumipigil sa kanya. Bago niya harapin si Lina, bago siya sumabak muli sa magulong mundo ng mga Alvarez, kailangan muna niyang hanapin ang sarili. Kailangan niyang alalahanin kung sino siya bago pa man siya naging si Mrs. Isabela Alvarez. Isang lugar lang ang pumasok sa kanyang isipan. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa luma nilang lugar sa Quezon City. Isang lugar na simple, medyo magulo, ngunit puno ng alaala. Habang naglalakad siya sa makikitid na eskinita, bumalik ang lahat. Ang ingay ng mga batang naglalaro, ang tunog ng mga tricycle na dumadaan, ang amoy ng bawang na ginigisa mula sa mga bahay. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na pwesto. Dati, dito nakatayo ang kanilang munting karinderya, ang Isabel's Eatery. Ipinangalan sa kanya ng kanyang ina. Ngayon, iba na ang pangalan. Aling Tesis Karinderya. Ngunit halos pareho pa rin ang itsura. Mga mesang bakal, mga bangkong plastik,
at mga kaldero ng ulam na nakahilera sa salamin. Pumasok siya at umupo sa isang bakanting mesa sa sulok. "Ano pong sayo, ma'am?" Tanong ng isang matabang babae na nakangiti. May adobong manok po kayo?" Tanong ni Isabela. Ang paborito nilang lutuin ng kanyang ina. Nang iserve ang pagkain, isang plato ng mainit na kanin at adobo na amoy ang laurel at toyo, parang bumalik si Isabela sa nakaraan. Naalala niya ang kanyang ina. Pagod mula sa maghapong pagtatrabaho, ngunit laging may ngiti habang nagsasandok ng pagkain para sa kanya. Naalala niya kung paano sila nagbibilangan ng barya sa gabi mula sa kanilang lumang lata ng biskwit na ginawang alkansya. Simple ang buhay. Mahirap. Ngunit totoo. Walang pagkukunwari. Habang isinusubo niya ang unang kutsara ng adobo, bigla siyang napahinto. Ang lasa. Ang lasang iyon. Lasang bahay. Lasang pagmamahal. Hindi niya napigilan ang mga luha na sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumutulo sa kanyang plato. Umiiyak siya hindi lang dahil sa sakit na nararamdaman niya ngayon, kundi dahil ito pangungulila sa simpleng buhay na yon. Habang inaalala niya ang kanilang lumang alkansya, biglang may isang memorya na lumitaw sa kanyang isipan. Isang pag-uusap nila ni Leo. Maraming taon na ang nakalipas. Ikinukwento niya noon kay Leo kung paano sila nag-iipon ng kanyang ina. Tanda pa niya ang pagtawa ni Leo. "That's cute, darling," sabi nito na may halong pangmamaliit. "But that's not how real money works. I have a brilliant financial advisor. He handles the big league stuff. Mga bagay na hindi mo maiintindihan." Noon, binaliwala niya lang iyon. Isang kayabangan lang ni Leo. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay may ibang kahulugan. Isang financial advisor na hindi niya kailanman nakilala. Isang taong naghahawak ng big league staff. Sino siya? At ano ang papel niya sa lahat ng ito? Biglang nagkaroon ng bagong liwanag ang lahat. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa isang babae at sa pera ng asawa niya. Mas malalim, mas komplikado. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang alaala ng kanyang ina at ang bagong misteryong ito ay nagbigay sa kanya ng panibagong determinasyon. Tumayo siya, nagbayad, at nagpasalamat kay Aling Tessie. Bumalik siya sa coffee shop. Puno na ng tapang at resolusyon. Nakita niya si Lina. Nasa parehong pwesto pa rin. Mukhang mas balisa pa kaysa kanina. Huminga ng malalim si Isabela. Naglakad siya papalapit. Dahan-dahan. Tumayo siya sa tabi ng mesa. Naramdaman ni Lina ang kanyang presensya at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Ang mga mata nito ay nanlaki sa gulat at takot. Ngumiti si Isabela. Isang malumanay na ngiti. Walang bahid ng galit o paninisi. "Lina," sabi niya sa mahinahon ngunit matatag na boses, "kailangan nating mag-usap." Nang marinig ni Lina ang kanyang pangalan, para siya ng isang batang nahuli sa isang kasalanan. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik, tila naghahanap ng maaaring takasan. "Ma'am Isabela," nauutal niyang sabi, "anong ginagawa niyo dito?" "Alam kong ikaw ang nag-text sa akin ni Lina." Diretsong sabi ni Isabela, habang dahan-dahang umuupo sa silyang nasa tapat nito. "At nandito ako para magpasalamat." Ang salitang magpasalamat ay tila nagpabago sa lahat. Nawala ang tensyon sa mga balikat ni Lina. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkalito. Pero, ma'am, paano niyo nalaman?" "Hindi na mahalaga yon," sabi ni Isabela. "Ang mahalaga, naglakas loob ka. Alam kong delikado ang ginawa mo. Ano ba talaga ang nalalaman mo?" Huminga ng malalim si Lina. "Ma'am, matagal ko na pong napapansin. Mga meeting na hindi nakasulat sa official schedule ni Sir Leo. Mga envelope na iniaabot sa kanya ng mga taong hindi ko kilala. At yung mga withdrawals. Malalaking halaga, ma'am. Hindi po normal." Ang puso ni Isabela ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. "Ito na. May pruweba ka ba, Lina?"
Nag-aalangang kinuha ni Lina ang kanyang bag. Mula sa loob, inilabas niya ang isang manipis na brown envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniaabot ito kay Isabela. "Hindi ko po dapat ginawa to, ma'am," sabi ni Lina, halos pabulong. "Photocopy lang po yan ng ilang bank statements na nakita ko sa ibabaw ng mesa niya. Isang araw, naiwan niyang bukas ang kanyang drawer. Kumuha lang po ako ng kopya. Utang na loob ko po sa inyo ang lahat, ma'am. Kayo po ang tumulong sa akin noong nagkasakit ang nanay ko. Hindi ko po kayang makita na ginaganito kanila. Utang na loob. Ngayon, ang mga salitang ito ay may ibang kahulugan. Hindi isang tanikala, kundi isang tulay." Binuksan ni Isabela ang envelope. Sa loob, naroon ang ilang pahina ng mga numero, mga petsa, mga pangalan ng kumpanya na hindi pamilyar sa kanya, at mga halaga, daan-daang libo, milyon. Tuloy-tuloy na inililipat sa isang kumpanyang may pangalang Viridian Holdings. "Anong kumpanya ito?" tanong ni Isabela. "Hindi ko po alam, ma'am," sagot ni Lina. "Pero lahat ng malalaking transfer, diyan po papunta. At si Sir Leo lang po ang may access sa account na yan." "Lina, malaking tulong ito," sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Malamig ito at nanginginig pa rin. "Salamat. Hindi ko ito makakalimutan." "Mag-iingat po kayo, ma'am," sabi ni Lina. "Si Sir Leo, nag-iba na po siya. Nakakatakot na po siya ngayon." Umalis si Isabela sa coffee shop, mahigpit ang hawak sa sobre na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Agad siyang bumalik sa opisina ni Mateo. Ipinatong niya ang mga dokumento sa mesa. "Tingnan mo to." Seryosong sinuri ni Mateo ang bawat pahina. Ang kanyang kilay ay salubong na salubong. Tumahimik siya ng matagal, binabasa ang bawat detalye. Habang tumatagal, mas lalong nagiging seryoso ang kanyang mukha. Bigla, napahinto siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Muli niyang tiningnan ang isang pangalan na nakalista bilang isa sa mga direktor ng Viridian Holdings. "Hindi," bulong niya sa sarili. "Bakit, Mateo? Anong meron?" Kinakabahang tanong ni Isabela. Itinuro ni Mateo ang isang pangalan sa papel. Isang pangalan na pamilyar kay Isabela, ngunit hindi niya matandaan kung saan narinig. Rafael De Luca. Tumingin si Mateo kay Isabela. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Kilala ko ang taong to. Siya ang financial advisor na nasangkot sa isang malaking corporate scandal 5 taon na ang nakalipas. Bigla na lang siyang nawala na parang bula. Walang nakakaalam kung nasaan siya." Huminga ng malalim si Mateo. "At mas malaki ang problema natin kaysa sa inaakala mo." Ang pangalang Rafael De Luca ay umalingaw-ngaw sa loob ng opisina ni Mateo na parang isang babala. Hindi na ito simpleng kaso ng pagtataksil sa kasal o agawan ng ari-arian. Mas malalim, mas madilim. Corporate scandal? Ulit ni Isabela. Anong kinalaman niya kay Leo? Si De Luca, paliwanag ni Mateo habang mabilis na nagtatype sa kanyang laptop, ay kilala bilang Ghost, isang financial genius na nagpapatakbo ng mga shell corporation para magtago ng pera para sa mayayamang kliyente. Ang kumpanyang pinagtrabahuhan niya dati ay bumagsak dahil sa fraud. Maraming na bankrupt. Ngunit si De Luca, hindi kailanman nahuli. Naglaho lang siya. At ngayon, kasosyo siya ni Leo. Dugtong ni Isabela, unti-unting nauunawaan ng lahat. Ang Viridian Holdings ay hindi lang isang kumpanya. Isa itong labyrinth na idinisenyo para itago ang ninakaw na pera. Habang pinag-aaralan nila ang mga dokumento, biglang tumawag si Lina kay Isabela gamit ang isang pampublikong telepono. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Ma'am Isabela, may
May pinapatawag po si Sir Leo sa AR. Isa-isa. Lahat po ng mga staff na alam niyang naging malapit sa inyo noon. Tinatanggal niya sa trabaho, ma'am. Walang dahilan. Napahawak si Isabela sa mesa. Ang mga taong yon, mga taong tapat na nagtrabaho para sa kanya. Mga taong may pamilyang binubuhay, dinadamay sila ni Leo. He's cleaning house, malamig na sabi ni Mateo. Naramdaman niyang may nag-leak ng impormasyon, kaya tinatanggal niya ang lahat ng posibleng testigo. Ang mga pader ay tila unti-unting lumalapit. Ang kanilang bintana ng pagkakataon ay sumisikip. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay hindi pa dumarating. Kinagabihan, habang abala sila sa paghahanap ng paraan para makontak ang mga dating empleyado, isang tawag ang natanggap ni Isabela. Si Sofia. Ate, ang boses ng kapatid niya ay kakaiba. Malamig. Walang emosyon. Bunso, napatawag ka? Okay ka lang? Nandito sila. Maikling sagot ni Sofia. Sino? Sinong nandyan? Si Tita Carmen at si Kuya Leo. Nanigas si Isabela. Anong ginagawa nila dyan? Umalis ka dyan, Sofia. Huli na ate. Nakausap ko na sila. Sabi ni Sofia. May offer sila sa akin. Anong offer? Sofia, huwag kang makikinig sa kanila. Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, ang mga salitang sumunod ay tila isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Isabela. Babayaran daw nila ang buong pag-aaral ko ng medisina. Hanggang sa makapagtapos ako, bibigyan daw nila ako ng condo unit malapit sa school at isang magandang kinabukasan. Sofia, kapatid kita. Halos pabulong na, sabi ni Isabela. Alam ko ate, sagot ni Sofia. At sa unang pagkakataon, narinig ni Isabela ang pagbasag ng boses nito. Pero pagod na akong maging mahirap ate. Pagod na akong laging nag-aalala kung may pambayad ba tayo sa susunod na buwan. Sila, binibigay nila ang lahat. May kapalit yan, bunso. Laging may kapalit. Oo, may kapalit. Kumpirma ni Sofia. Gusto nilang tumestigo ako. Sabihin ko na alam kong may ibang lalaki ka, kaya ka hiniwalayan ni Kuya Leo. Nabitawan ni Isabela ang telepono. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang sarili niyang kapatid, ang nag-iisang taong pinaglalabanan niya, gagamitin laban sa kanya. Ito na ang dulo. Dinala siya ni Leo sa isang sulok kung saan wala na siyang matatakbuhan. Ang pagpipilian niya, ang kanyang kalayaan, o ang kinabukasan ng kanyang kapatid. Muling dinampot ni Isabela ang telepono. Nanginginig ang buong katawan. Sofia, anong isasagot mo sa kanila? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kapatid sa kabilang linya. Ate, gusto ni Tita Carmen na mag-meet kami bukas at tingin ko sasama ako. Ate, gusto ni Tita Carmen na mag-meet kami bukas at tingin ko sasama ako. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni Isabela buong gabi. Hindi siya nakatulog. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang litrato ni Sofia sa kanyang wallet. Nagtatanong sa sarili kung saan siya nagkamali. Ang kapatid na inalagaan niya, na ipinaglaban niya, ay handa na siyang talikuran para sa isang maginhawang buhay. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay bumalot sa kanya. Para saan pa ang lahat ng ito? Para saan pa ang paglaban kung sa huli, ang taong pinoprotektahan niya ang siyang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak? Isabela, may tiwala ka ba sa kapatid mo? Tanong ni Mateo kinaumagahan. Nakikita ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Dati oo. Mahinang sagot ni Isabela. Pero ngayon, hindi ko na alam. Mahirap kalaban ang pera at pangako, Mateo. Nang hapong iyon, habang nakaupo si Isabela sa opisina ni Mateo, tinitingnan ang mga dokumento na ngayon ay parang wala ng silbi. Isang delivery boy ang dumating.
May dala itong isang maliit na paper bag para sa kanya. Walang pangalan ng nagpadala. Hindi ako umorder ng kahit ano, sabi ni Isabela. Pinapabigay lang po, sabi ng delivery boy at mabilis na umalis. Nag-aalangang binuksan ni Isabela ang paper bag. Sa loob, may isang kahon ng paborito niyang cheesecake at sa ilalim nito, isang maliit na bagay na nakabalot sa tissue, isang digital voice recorder. Napakunot ang kanyang noo. Pinindot niya ang play button. Sa una, ingay lang ng mga kubyertos at mahinang usapan ang maririnig. Tunog ng isang restaurant. At pagkatapos, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Si Doña Carmen. "I'm so glad you made the right decision, Hiha," sabi ng boses ni Doña Carmen. "Alam mo, matagal ka nang itinuturing na pamilya ni Leo." Sumunod ang boses ni Sofia, mahina at halos hindi marinig. "Talaga po, tita?" "Oo naman," sagot ni Leo. "At para patunayan yan, ito na ang unang tseke para sa tuition mo at ang susi ng bago mong kondo. All you have to do is sign this affidavit. Sabihin mo lang na nakikita mong may ibang lalaking kateks ang ate mo. Simple lang." Napahigpit ang hawak ni Isabela sa recorder. Ang kanyang puso ay kumakarera. At pagkatapos, ay narinig niya ang tanong ni Sofia. Isang tanong na puno ng inosenteng-inosentehan. "Pero, hindi po ba yun pagsisinungaling, Kuya Leo? Hindi po ba yun masama?" Isang tawa ang narinig niya mula kay Doña Carmen. Isang tawang mapangmata. "Hija, sa mundong ito, you do what you have to do to survive. Ang ate mo, she made her choice. Now, you have to make yours. Practicality, Sofia. Ito ang kailangan mong matutunan." "So, sinasabi niyo po na kailangan kong magsinungaling para tulungan ang sarili ko?" Ulit ni Sofia. "Exactly," sagot ni Leo. "At para tuluyan ng maalis sa buhay natin ang ate mong walang utang na loob na sumisira sa pangalan ng pamilya." Katahimikan. At pagkatapos, ang boses ni Sofia, malinaw at matatag. "Salamat po sa offer niyo, tita, Kuya Leo. Ngayon po, malinaw na sa akin ang lahat." Pagkatapos ng mga salitang yon, ang recording ay natapos. Nabitawan ni Isabela ang recorder. Ang kanyang mga luha ay muling bumagsak. Ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng saya, ng ginhawa, at ng hindi masukat na pagmamalaki para sa kanyang kapatid. Hindi siya tinalikuran ni Sofia. Nagpanggap lang ito. Nagpanggap ito para bigyan siya ng sandata. Ang pinakamalakas na sandata na hawak nila ngayon. Dinampot ni Mateo ang recorder. Ang kanyang muka ay hindi maipinta. Pinakinggan niya itong muli. Pagkatapos, tumingin siya kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at determinasyon. "Hindi lang ito sapat para manalo, Isabela," sabi ni Mateo. Ang boses ay mababa at puno ng diin. "Sapat ito para tuluyan silang wasakin." Hawak nila ang barahang pampanalo. Ang maliit na voice recorder na yon ay naglalaman ng laso na siyang wawasak sa pamilya Alvarez, ngunit ang tagumpay ay hindi pa nakakamit. "Tumawag si Leo," sabi ni Mateo isang araw. Ibinababa ang kanyang telepono. "He's calling for a special stockholders meeting sa Biyernes." "Ang bilis naman," komento ni Isabela. "He's confident," sagot ni Mateo. "Akala niya, hawak na niya sa leeg ang kapatid mo. Akala niya wala ka ng bala. Gusto na niyang tapusin to." Tumingin siya kay Isabela. "Handa ka na ba?" Tumango si Isabela. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. "Ipinanganak akong handa." Ang mga sumunod na araw ay ginugol nila sa paghahanda. Si Mateo, halos hindi na natutulog, pinag-aaralan ang bawat anggulo ng kaso, inihahanda ang mga dokumento, at tinitiyak na ang lahat ay naaayon sa batas. Si Isabela naman, ginamit ang panahon
para kausapin ang iilang miyembro ng board na alam niyang may respeto pa rin sa kanya, hindi para mangumbinsi, kundi para tiyakin lang na darating sila sa pulong. Dumating ang gabi bago ang paghuhukom. Ang hangin sa loob ng opisina ni Mateo ay mabigat sa tensyon. Ang sahig ay puno ng mga nagkalat na papel. Ang amoy ng kape ay nanunuot sa bawat sulok. "Hindi ka pa ba uuwi?" tanong ni Isabela kay Mateo, na nakasubsob pa rin sa mga papeles. "Hindi pa pwedeng matulog," sabi ni Mateo, hindi inaalis ang tingin sa binabasa. "Kailangan kong siguraduhin na walang butas ang depensa natin." Lumapit si Isabela at naglagay ng isang cup ng instant noodles sa tabi niya. "Kahit 5 minuto lang, magpahinga ka." Napatingin si Mateo sa noodles at pagkatapos ay kay Isabela. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Naalala mo ba? Ganito rin tayo dati sa law library. Nag-aaral para sa finals, puro kape at noodles." "Naalala ko," sabi ni Isabela, umupo sa silyang katabi nito. "Pero noon, ang pinakamalaki nating problema ay kung paano isasaulo ang civil code." Isang sandali ng katahimikan. Isang katahimikan na puno ng mga salitang hindi masabi. "Bakit mo nga pala ako tinulungan, Mateo?" tanong ni Isabela. Muling inuulit ang tanong na hindi pa nito nasasagot ng diretso. Ibinaba ni Mateo ang kanyang ballpen. Tumingin siya sa mga mata ni Isabela at sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan sa kanyang boses. "Noong gabing tumawag ka, narinig ko ang takot sa boses mo. At naalala ko yung Isabela na nakilala ko sa kolehiyo. Yung babaeng matapang, matalino, at kayang gawin ang lahat para sa pangarap niya. Hindi ko hahayaang sirain ng isang gagong katulad ni Leo ang babaeng yun." Huminga siya ng malalim. "At totoo ang sinabi ko noon, hindi ako tumigil sa pag-aalala sa'yo. Siguro, kasalanan ko na rin. Masyado akong naging torpe. Hinayaan kitang mawala nang hindi man lang lumalaban." "Mateo, wag mo nang isipin yon," putol niya. "Ang mahalaga ay ang bukas. Pagkatapos ng bukas, magiging malaya ka na." "Magiging malaya tayo," pagtatama ni Isabela, at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Mateo na nakapatong sa mesa. Isang maliit na ngiti ang ibinigay niya. "Salamat sa lahat." Kinabukasan, dumating sila sa Monteverde Tower. Si Isabela, suot ang isang simpleng itim na business suit, ay naglalakad na may kumpiyansa. Si Mateo, bitbit ang kanyang leather briefcase, ay nasa tabi niya, matatag at hindi natitinag. Pagpasok nila sa boardroom, lahat ng ingay ay huminto. Ang mga miyembro ng board, mga abogado ng kabilang panig, lahat ay napatingin sa kanila. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, nandoon si Leo, nakangisi, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Sa tabi niya, si Doña Carmen, ang mga mata ay parang punyal na tumutusok kay Isabela. Naglakad si Isabela patungo sa kanyang upuan sa lamesa. Ang bawat hakbang ay matatag. Hindi niya sila tiningnan. Umupo siya, inilabas ang kanyang kwaderno at ballpen na para bang isa lang itong ordinaryong meeting. Ang kanyang pananahimik at kalmadong kilos ang mas lalong nagpainis kay Leo. Nag-umpisa ang pulong. Ang hangin ay halos pwedeng hiwain sa sobrang tensyon. Ang katahimikan bago ang unos. "The purpose of this special meeting," panimula ni Leo, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na boardroom, "is to address the grave misconduct and breach of fiduciary duty committed by Mrs. Isabela Monteverde Alvarez." Ang Mrs. Alvarez ay binigkas niya na may halong panunuya. Nagpatuloy si Leo sa kanyang talumpati, puno ng mga legal na termino at mga akusasyong walang basihan. Pinalabas niyang si Isabela ay isang pabigat sa kumpanya, isang taong iresponsable na ang mga desisyon ay naglagay sa Monteverde Corp sa alanganin. Bawat salita ay isang kasinungalingan, maingat na binalangkas para sirain ang kanyang reputasyon. Si Isabela ay nanatiling tahimik,
Ang kanyang mukha ay kalmado. Nakikinig lang siya. Hinahayaan si Leo na magsalita. Hinahayaan siyang maghukay ng sarili niyang libingan. Si Doña Carmen naman ay nakangisi sa tabi nito, tila nanonood ng isang palabas kung saan alam na niya ang katapusan. And to support these claims, pagtatapos ni Leo, we have a sworn affidavit from a witness who can attest to Mrs. Alvarez's questionable moral character, which has directly impacted her judgment as a leader. Ibinigay niya ang isang folder sa board secretary. An affidavit from her own sister, Sofia Monteverde. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa buong silid. Ang pag-atake ay hindi lang professional, kundi personal na. Napakababa. Thank you, Mr. Alvarez, sabi ni Mateo. Tumatayo sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. We appreciate your presentation. Now, if it's our turn, pagpapatuloy niya, we would also like to present evidence, hindi tungkol sa moral character, kundi tungkol sa isang bagay na mas konkreto. Halimbawa, pagnanakaw. Ang ngisi sa mukha ni Leo ay biglang nawala. Inilabas ni Mateo ang mga kopya ng bank statements na galing kay Lina at ipinamahagi ito sa board. These documents show unauthorized transfers of millions of pesos from Monteverde Corp. To a shell company called Viridian Holdings, a company personally managed by Mr. Leo Alvarez. That's fabricated, sigaw ni Leo. Those are lies. Really? Tanong ni Mateo. Kung kasinungalingan ito, marahil ay maipapaliwanag ninyo kung bakit ang isa sa mga direktor ng Viridian Holdings ay isang kilalang ghost sa mundo ng corporate fraud, a man named Rafael De Luca. Ang pangalang iyon ay nagdulot ng gulat sa mukha ng ilang mas matatandang miyembro ng board. Nagsimula ang kaguluhan. At para sa issue ng questionable moral character, dagdag ni Mateo, I believe this recording will be very enlightening. Inilagay ni Mateo ang maliit na voice recorder sa gitna ng mesa at pinindot ang play. Ang boses ni Doña Carmen, malinaw at malupit, ay pumuno sa buong silid. Sa mundong ito, you do what you have to do to survive. Practicality, Sofia. Sumunod ang boses ni Leo. Para tuluyan ng maalis sa buhay natin ang ate mong walang utang na loob na sumisira sa pangalan ng pamilya. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Ang mukha ni Doña Carmen ay namutla. Parang isang multo. Si Leo naman ay napanganga. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanilang sariling mga salita, ang kanilang sariling lason, ngayon ay ginagamit laban sa kanila. But wait, there's more, sabi ni Mateo. Hindi pa tapos. Tumingin siya sa isang babae na tahimik na nakaupo sa isang sulok ng silid kasama ang isa pang abogado. Miss Santos, would you like to share your story? Tumayo ang babae. Ito pala ang empleyadong tinakot at inabuso ni Leo noon para pagtakpan ang kanyang mga ilegal na transaksyon. Sa tulong ni Mateo, nahanap nila ito at nabigyan ng lakas ng loob para magsalita. Nanginginig ngunit buo ang loob. Ikinuwento ng babae ang lahat. Ang pananakot, ang panggigipit, ang paggamit sa kanya ni Leo. Ito na ang huling pako sa kabaong. Tapos na ang laro. Ang lahat ng kasinungalingan ay nabunyag. Ang imperyo na binuo sa panloloko ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga miyembro ng board ay hindi makatingin sa mag-inang Alvarez. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pandidiri. Si Leo, talunan at wala nang masabi, ay napasuntok sa mesa sa sobrang galit at kahihiyan. Pagkatapos ng pulong, habang paalis na ang lahat, nilapitan ni Doña Carmen si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, ngunit wala na itong kapangyarihan. Hindi pa tayo tapos. Bulong nito. Ang boses ay puno ng kamandag. Sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Isabela. Tiningnan niya ng diretso ang dati niyang biyenan, hindi na bilang isang manugang na takot,
kundi bilang isang babaeng nakatayo sa sarili niyang lupa. Walang salitang namutawi sa kanya. Isang tingin lang. Isang tingin na nagsasabing, "Tapos na kayo." Tumalikod si Isabela at naglakad palayo, papalabas ng boardroom. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya tiningnan si Leo. Hindi na niya kailangan. Tumingin siya sa malaking bintana sa dulo ng hallway. Tanaw ang buong syudad. Ang syudad na minsan nang naging saksi sa kanyang pagbagsak. At ngayon ay saksi sa kanyang muling pagbangon. Malaya na siya. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating ingay ng iskandalo ay napalitan na ng isang produktibong katahimikan sa loob ng Monteverde Tower. Sa ilalim ng pamumuno ni Isabela, ang kumpanya ay hindi lang nakabangon, kundi mas lalo pang lumago. Ang tiwala ng mga investor at empleyado ay naibalik, mas matatag pa kaysa dati. Si Leo at Doña Carmen ay nawala na sa sirkulasyon. Matapos ang iskandalosong pagpupulong, napilitan silang ibenta ang lahat ng kanilang shares sa kumpanya at harapin ang maraming kaso. Ang pangalang Alvarez, na dati ay simbolo ng kapangyarihan, ngayon ay naging simbolo ng kahihiyan. Ngunit para kay Isabela, ang kwento ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Isang hapon, sa halip na dumiretso sa kanyang opisina, nagtungo siya sa isang maliit na function hall sa ibabang palapag ng gusali. Dito, gaganapin ang launching ng kanyang bagong proyekto, ang Monteverde Wings Foundation. Isang foundation na naglalayong magbigay ng financial grants at mentorship sa mga kababaihang nagnanais magtayo ng sarili nilang negosyo. Nakatayo siya sa isang sulok, pinapanood ang mga unang aplikante, mga babaeng may iba't ibang edad, ngunit may pare-parehong kislap ng pangarap sa kanilang mga mata. "Mukhang masaya ka." Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Mateo, nakatayo sa tabi niya, may dalang 2 tasa ng kape. "Masaya at payapa," sagot ni Isabela. Tinatanggap ang kape. "Nakamit mo na ang hustisya," sabi ni Mateo. "Higit pa roon," pagtatama ni Isabela. "Nakamit ko ang kapatawaran." Napatingin si Mateo sa kanya. Nagulat. "Pinatawad mo na sila?" Umiling si Isabela at ngumiti. "Hindi. Hindi pa siguro sila. Pero pinatawad ko na ang sarili ko. Pinatawad ko ang sarili ko sa pagiging bulag, sa pagpayag na tapakan ang pagkatao ko, at sa pag-aakalang kailangan ko ng isang lalaki para maging buo." Sa di kalayuan, nakita nila si Sofia abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Isa na itong first-year medical student, mas kumpiyansa at mas matatag. Ang matrikula niya ay binayaran hindi ng pera ng mga Alvarez, kundi ng unang sweldo na natanggap ni Isabela bilang CEO ng kanyang kumpanya. Lumapit ito sa kanila, may dalang ngiti. "Ate Mati," bati nito, "magsisimula na po ang programa." "Mati?" Natatawang tanong ni Isabela kay Mateo nang makaalis si Sofia. Nagkibit-balikat si Mateo. Mas maikli daw kaysa Mateo at mas bagay daw sa'yo ang tita Isa. Nagtawanan sila. Isang tawa na malaya, walang bigat, walang pagkukunwari. Habang nagsisimula ang programa, isang staff ang lumapit kay Isabela at nag-abot ng isang sobre. "Ma'am, galing po sa unang scholar ng foundation." Binuksan ito ni Isabela, isang sulat kamay na liham. "Dear Ma'am Isabela," napangiti si Isabela. Ang kanyang puso ay napuno ng isang klase ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman o posisyon. Ang sakit ng nakaraan ay hindi tuluyang nawala. Pero hindi na ito isang sugat na nagpapadugo. Isa na itong peklat, isang paalala ng laban na kanyang ipinanalo, at ng lakas na hindi niya alam na taglay pala niya. Tumingin siya kay Mateo, na nakatingin din pala sa kanya. Ang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Hinawakan nito ang kanyang kamay.
Malayo pa ang paglalakbay. Marami pang bagong simula. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Isabela na handa na siyang harapin ang lahat. Hindi bilang si Mrs. Alvarez, kundi bilang si Isabela Monteverde. Isang babaeng buo, isang babaeng malaya.